Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning. Yahoo! Weekend. Glory to God Almighty. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kaputihan. Kami ay nakaraos sa buong linggo. At ngayon ay weekend na naman. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat dahil kasama ka namin sa bawat araw na kami ay buhay. Oh, hallelujah. Hallelujah. Woo! We praise you, Lord Jesus. We exalt your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. 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 It's Saturday. Morning. Hallelujah. Ang oh, Jesus, we praise your name. We glorify your name. Batayan ng ating pananampalataya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Yan, welcome dito sa ating live. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Praise the name of the Lord. It's Saturday morning. Yahoo! Nakaraos tayo sa buong linggo. At ngayon ay Saturday na naman. At ngayon ang araw na tayo ay pipili ng ating Team Jesus member na pagpapalain natin sa buong linggo. Hallelujah. Pero i-separate natin ang ating raffle, ibang live yan, kasi ito ay para sa ating Bible study. Okay. So praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Ayan. So, salamat sa Diyos at tayo ay nakaraos at ngayon ay ano ngayon? Sabado ng umaga dito sa Houston, Texas, April 5, 2025. Salamat sa Diyos. Okay. So, ayan mga ka-Team Jesus. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah! Tinataas ka namin, Panginoong Jesucristo, sa aming mga buhay sa araw-araw na kami po ay gising, sa araw-araw na mulat ang aming mga mata. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, dahil kasama ka namin at hindi mo kami iniiwan. To you be all the glory and honor, Father God, Holy Spirit. Maraming salamat sa araw-araw na ikaw ay gumagabay sa amin. Maraming salamat sapagkat hindi mo kami iniwanan. Ano man ang aming mga sitwasyon sa buhay, ano man ang aming mga pangamba, ang aming worries, ang aming mga problema, sinusuko namin sa inyo at hindi po kami nabigo. Banal na Espiritu, maraming salamat po dahil kasama ka namin sa araw-araw. Ang iyong karunungan, ng iyong kaalaman, ang aming palaging nagagamit sa araw-araw sa aming mga pagdidesisyon. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to God Almighty alone, in the name of Jesus and by the blood of Jesus and the Holy Spirit. Oh, hallelujah. We also thank you sa billions of angels ng Diyos na sa araw-araw ay 24/7 na nagbabantay sa atin, maging sa ating mga pamilya. Kaya tayo ay nandito na naman upang ating itaas si Panginoong Jesucristo, upang ating siyang purihin, ating siyang sambahin, at ating siyang pasalamatan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. We welcome the Holy Spirit
in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, we welcome you. Sinasamba namin ng Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Andito ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga katawan. Isinusuko namin sa inyo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, maging ang aming mga pananalita at aming mga ikinikilos, na kami ay maging karapat-dapat sa puno ng kaawaan ng Diyos Ama. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan, patawarin mo kami at convict our hearts kung ano man po yung mga nagawa namin hindi kaya-aya sa inyo, na patawarin mo kami at linisin mo ang mga puso namin upang maintindihan namin ang mensahe na is mong iparating. At yung mga mensaheng aming natutunan ay hindi namin makalimutan at ito'y maging aming gabay sa bawat araw na kami ay namumuhay, kami ay nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. O hallelujah! Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa kanyang kapurihan. O hallelujah! Maraming salamat po. Ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! At salamat sa Diyos dahil nag-provide na ang ating Panginoong Jesucristo at nandiyan na, naipadala na ang seeds para sa mga tapat na tagasunod ni Panginoong Jesucristo. So nandiyan na ang seeds, mga ka-Team Jesus, ang seeds ay nandiyan na. So, I do not know kung available na ba doon sa ni Sharon sa kanyang bangko, pero yun pinadala na namin, no? Kahapon o kagabi. So God willing ay maipadala na rin sa inyo at magamit ninyo. So Team Jesus members ay
mag-ano na kayo, no, ng 100 pesos. Ako ay nagpadala na ako at si Tito Bryant ay pinadala na namin ang aming tig 100 pesos na yon ang ating tatawaging for emergency fund. Ayan, for emergency yan. So mayroon tayong makatulong tayo sa ating mga members, no, kapwa mananampalataya kay Kristo na kung mayroon man silang emergency. Okay, so kayo rin, ayan ang ating sacrificial offering. At nagpadala na rin ang ating Panginoong Jesucristo ng 2,000 para sa ngayong linggo. Not ngayong linggo, but starting today hanggang sa next Saturday. So, tapos next Saturday na naman. Tapos sa kalagitnaan ay magpadala na naman ang Panginoong Jesucristo kasabay ng ibibigay na pagpapala para sa complete attendance ng buwan ng Marso, the Lord willing, no? So, napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga pagpapala. God is good all the time, and all the time God is good. To God be the glory. Salamat sa Diyos sa kanyang provision, no? Sa araw-araw na tayo ay kanyang binigyan ng mga pangangailangan natin. So, ngayon ay 4:05 na ngayon, mga ka-Team Jesus. 25. Okay, so kahapon ay pinaalalahanan tayo ng banal na espiritu na huwag tayong by the way, yung may mga bago tayong dating dito, welcome dito sa ating live at we are praying for you na maging consistent ang inyong pag-join. So, Team Jesus members, i-welcome ninyo dito ang ating ang mga joiners, ang bagong joiners natin dito, Team Jesus members. At i-welcome din natin ang ating bagong member ng Team Jesus, si Sis Michelle Guok. Praise the Lord, Sis Michelle. At mag-invite pa kayo ng mga joiners, mga ka-Team Jesus, para sa ganoon ay mayroon tayong reward sa langit. So, yung inyong matatanggap na love gift ay hindi yan siya, mga ka-Team Jesus, yung pagtulong. No, it's not help. Kundi yan ang reward ninyo sa inyong pag-join, sa pagbigay ninyo ng oras, sa pagbigay ninyo ng yung panahon para mag-share kayo ng inyong reflections, para mag-share kayo ng reflections nyo sa YouTube, sa Facebook, para mag-join kayo rito, maaga kayo, o ginawa ninyo yun, pinagtrabahoan ninyo yun, kaya yun naman ang binabalik sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, mayroon na kayong pambayad sa inyong internet. O, diba? Thank you, Jesus. O, to God be the glory and honor. So, ayun. So, pinaalalahanan tayo ng banal na espiritu, mga ka-Team Jesus, sa mga taong o sa mga false prophets, sa mga nagkokunwaring mga disipulo ni Panginoong Jesucristo. Subalit ang kanilang iniisip ay hindi para sa kapakanan ng body of Christ, no? O ng mga mananampalataya, kundi ang kanilang iniisip ay para sa kanilang sarili, para sa kanilang mga bolsa. Kaya mag-ingat tayo na hindi tayo isa sa mga maluloko ng mga taong ito, sapagkat ngayon sa kasalukuyan tayo ay nasa huling panahon. We are on the end times. At ngayon sa kasalukuyan, ang daming mga manluloko, ang dami. Kahit dati pa yan, yung naalala ko doon sa Cebu, maging sa Butuan, ay doon sa mga malls na maraming tao, na may mga traffic lights, magdadala yan sila ng parang amplifier, o kaya mayroon silang yun ba yun, yung megaphone or boaster nila na malakas ang boses nila. Repent! The kingdom of God is near. Tapos ganyan, magsalita-salita. Tapos mayroon doon sa mga gilid-gilid, mayroon doong mga nagdadala ng mga buyot, mga supot na
bawat tao ginaganyan o share. Para anong akala nila ang salita ng Diyos ay binibenta? Bakit mayroon silang mga supot ng nakaganyan? Para silang mga nangungulikta. Para silang mga nangungulikta, no? Mga ka-Team Jesus na parang binabayaran ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay libre. Kaya pag maingat kayo sa kung sino-sino ang sinasamahan ninyo, kung sino-sinong pinapanood ninyo, kung sino-sinong pinakikinggan ninyo, kung sino-sino ang pinafollow ninyo, kung sino-sino, kung saan-saan kayo pumupunta at makinig sa salita ng Diyos at maaring itong mga ito ay twisted ang salita ng Diyos, hindi siya Bible-based. Gayong as the Holy Spirit leads us, kung titingnan natin mga ka-Team Jesus, napakasimple ang mga pahayag ng salita ng Diyos kung tayo ay ginagabayan ng banal na espiritu. So, simple maintindihan natin. Dati kung nagbabasa tayo sa Biblia, ay sabihin natin, ano ba to? Hindi ko ito maintindihan. Ang hirap naman. Pero nung binuksan ng ating ng banal na espiritu, ang ating mga puso, no, yung mata ng mga puso natin, ay naintindihan natin na ito pala ang pakahulugan ng mensahe ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya, dito sa Team Jesus, libre ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At tayo pa nga, no? Ang ministry pa ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng mga pagpapala. Hallelujah, to God be the glory. So, nakakatuwa na ang iba ay nangungulikta. Samantalang tayo dito sa Team Jesus ay hindi tayo nangungulikta, tayo ay namamahagi ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Oh, hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus, kaya mag-ingat tayo at ipagdasal talaga natin kung saan tayo dadalhin ng Diyos, kung sino-sino o saan tayo mag-join ng mga congregation, ng fellowship. Nang sa ganoon ay hindi tayo ma-impluwensya sa maling doktrina. Kaya pag nakikinig tayo mga ka-Team Jesus, hinihingi talaga natin ang banal na espiritu. Tama ba ito banal na espiritu ang mga pinagsasabi nito? Kaya nga mayroon tayong Biblia. Nang sa ganoon ay ma-correct natin. Tama ba? Ito ba yung sinabi ba sa Biblia yan na ganito, ganyan? Dahil pag wala yan sa Biblia, anything that is not in the Word of God is not of God. Kaya mag-ingat tayo, no? Mag-ingat tayo mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang mga provision. To God be the glory and honor sa lahat ng kanyang mga provision na ibinahagi sa pamamagitan ng Team Jesus. Kaya yan, it's anihan na naman ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! At nag-uumpisa na naman tayo sa buwan ng April. So, Team Jesus members, obligado kayo na gumawa ng inyong mga Bible verses dyan. Ito, picturean lang ninyo yan at magkaroon kayo ng inyong reflection. Madali lang naman yan kasi maglagay picture kayo, ito ang pinag-uusapan. Tapos, ano ang inyong reflection? Yung reflection na yan ay gagamitin din nyo doon sa YouTube, i-copy-paste nyo, gagamitin din ninyo dito sa ating live. Tatlo ang inyong win-win situation kayo. Diba? At maaring mapili pa kayo ng banal na espiritu at maano pa kayo, ba yun? Yung mabigyan pa kayo ng love gift. Napakabuti ng Diyos. Excited ako, mamaya. Ang ating live sa raffle ay hindi natin isama dito sa Bible study kasi iba ang tema doon. Kaya after our live, ay mag-live ulit ako for the raffle. Separate yun mga ka-Team Jesus. Hindi natin pwedeng isama sa ating Bible study. Okay? Okay, dito na tayo. Yan, kaya be careful, be aware sa mga false prophets at baka isa ka sa mga ma-deceive o maloko ng mga ito at mawala ka sa presensya ng banal na espiritu. Kaya dito tayo, chapter 2 Corinthians chapter 11 verses
16, verses 16 to 33. 16 to 33. Okay. So, handa na ba ang inyong mga Biblia dyan? Ready sa inyong mga Biblia? Okay, dito na tayo. Ang mga paghihirap ni Pablo bilang apostol. Inuulit ko, huwag ninyong isipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin ninyo sa akin, hindi na bali. Basta hayaan ninyo akong magmamalaki ng kahit kaunti. Kung sa bagay, kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ito galing sa Panginoon at para akong hangal. Pero dahil sa marami riyan ang nagmamalaki tulad ng mga taong makamundo, magmamalaki rin ako. Sinasabi ninyong matalino kayo pero hinahayaan lamang ninyong diktahan kayo ng mga hangal. Sa katunayan, hinahayaan lang ninyo na alipinin kayo, agawan ng mga ari-arian, pagsamantalahan, pagmataasan at hamakin. Nakakahiya mang aminin na mahina kami, pero hindi namin kayang gawin ang mga iyan. Kung may nagmamalaki riyan, magmamalaki rin ako, kahit na magmukha akong hangal sa sinasabi ko. Ipinagmamalaki ba nilang sila'y mga Hudyo, mga Israelita at kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko. Pero ako rin ay lingkod ni Kristo at higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At binsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat at sa taong nagpanggap ng mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko rin ang magutom, mauhaw. Kadalasay walang makain at nararanasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Kung may manghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako at kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipinagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling at alam yan ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako.
Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Ito na ba yun? Chapter 11. Okay. So, malapit nang matapos ang 2 Corinthians. Ayan. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito po ay aming magagamit, maging gabay sa araw-araw na kami ay nagsisilbi kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Ito na ang mga paghihinagpis ni Pablo bilang isang apostol. Oh, yan ang tunay na apostol. Nakikita niyo mga ka-Team Jesus, yung yung paghahalintulad sa mga tunay na mga apostol at mga false prophets. Tingnan ninyo yung mga false prophets na nandiyan sa Pilipinas. Huwag na tayong lumayo. Diyan na tayo sa Pilipinas. Yung mga false prophets, tingnan ninyo. Ang gaganda ng kanilang mga bahay, ang gaganda ng mga kanilang mga sasakyan para silang nasa paraiso, para silang mga kung sinong mga mayayaman na pinaghihirapan ang kanilang mga pagiging mayaman. Kung tutuusin, naging mayaman sila ng dahil sa salita ng Diyos na kanilang ginamit upang sila ay makalikom ng maraming salapi. Yung mga faith healers na nandyan sa Pilipinas, yung mga false prophets na nandyan sa Pilipinas, ang gaganda ng mga sasakyan, maraming mga luxurious cars, samantalang ang tunay na mga apostoles ni Kristo, meron kaming kilala dyan sa Pilipinas na namatay na lang sa kanyang katandaan, pero namatay siya sa kahirapan. Dahil sa kanyang pagsisilbi, siya ay isang pastor, no? At doon siya nakatira sa personage, yung parang mayroong part na yun ay pwedeng gamitin para doon tumira ang pamilya ng pastor. Hanggang siya namatay siya sa kanyang katandaan na maging mahirap dahil sa kanyang pagsisilbi kay Panginoong Jesucristo. Samantalang itong mga false prophets, sila ay nagbo-boom. Sila ay, nakikita ninyo, nagiging milyonaryo sila, tumakbo pa sa politiko. Ay, only in the Philippines. No? Natatawa tayo na nalulungkot. Pero isipin ninyo, tingnan ninyo, ano ang ipinagmamalaki ni Pablo? Ang ipinagmamalaki niya ay ang kanyang kahinaan. O, yan siya. O. Bakit niya ipinagmamalaki? Ito ay nasa 2 Corinthians chapter 11, verse 30. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipinagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Ang kanyang mga kahinaan. Bakit niya ipinagmamalaki? Dahil alam natin na in our weaknesses, we are strong because the Lord Jesus Christ is our strength. So, hindi natin ipinagmamalaki ang ating mga kalakasan na magaling ako diyan, magaling ako diyan, magaling ako riyan. Hindi ganoon ang mga apostolis ng Kristo. Kung tayo ay pinili ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga apostolis, bilang kanyang mga mensahero, ang ating ipinagmamalaki ay ang ating kahinaan. Yung mga pagkakataon na tayo ay lugmok sa ating mga nararanasan na nararamdaman. Tingnan ninyo, ano ang mga karanasan ni Pablo? Kung ikaw, halimbawa, ang karanasan mo sa pagbabahagi sa salita ng Diyos ay maaring you were rejected by your family. Maaring you were rejected by your friends, by your peers. Maaring you were rejected by your boyfriend, by your girlfriend dahil sabihin nila nagbago ka na ng relihiyon. Naging born again Christian ka na, hindi ako pwedeng mag-asawa ng ibang relihiyon. Yun ay mga persecutions, yun ay kasama sa karanasan natin bilang mga Kristiyano. Unang-una, yan ay totoong nangyayari sa ating lipunan, sa ating mga pamilya. Yung iba, ang mga magulang, itinatakwil ang kanilang mga anak sapagkat
Yun na nga, nagbago na ng relihiyon. Itinatakwil ng kanilang mga asawa. Itinatakwil, pinipersecute ng kanilang mga bana. Tapos, pag nangyayari yan sa atin, ay para tayong mga kung sino-sinong nagmamayabang. Para tayong, ay, ayoko na nga, hindi na ako magsilbi sa Diyos. Ay, kalimutan ko na ang Diyos. Yun nga lang ang ating nakaharap na pagsubok upang tayuan ang ating pananampalataya kay Kristo. Tingnan ninyo ang mga paghihirap ni Pablo bilang apostol. Naranasan niya ang lahat ng pagkakataon. Kung saan siya dinadala ng banal na espiritu, naranasan niya 3 beses ang magkaroon ng shipwreck. Yung shipwreck na yun yung nasira ang kanilang barko dahil nung panahon wala pa namang cellphone. Nung panahon nila, barko ang kanilang transportation. Nang sa ganoon ay makarating sila sa ibang mga dako ng mundo, barko. At ang barko na yon ay magbibiyahe yan hindi isang araw, hindi kalahating oras, kundi ilang buwan na pagbibiyahe yan upang makarating sa lugar na nais ng banal na espiritu na mapuntahan at maibahagi ang libreng kaligtasan. See? Hindi madali ang pagserbisyo kay Kristo. Pero kung titingnan natin ang ating mga persecutions, ang ating mga nararanasan ngayon na mga pagsubok sa buhay, kung ikumpara nitong mga persecution at lalong-lalo na sa persecution at sa mga pain o sakit na naranasan ni Panginoong Jesucristo, ano man ang ating nararanasan ngayon, they are nothing. Ang problema kasi ang problema kasi sa atin, ay nakapokus tayo sa ating sitwasyon. Narrow-minded. Ang pagiging narrow-minded, mga ka-Team Jesus, ay hindi yan sa Diyos. Kasi kailangan nating mag-focus sa mga pangako ni Panginoong Jesucristo kaysa sa ating sitwasyon ngayon sa kasalukuyan. Ang tinitingnan lang natin ay ang sitwasyon natin, ang hirap ng buhay, ay paasawa ko, ay ganito pa ako, ay ganyan pa ako. Nakalimutan natin, no one can separate us from the love of God. Naging anuman ang ating mga sitwasyon, no one can separate us from the love of God. It is us who separate ourselves, who decided to be separated from the love of God. It is us and not God. Hindi ang Diyos ang nagpapahiwalay sa atin sa kanyang pagmamahal. Kasi nandoon yan sa salita niya, ay pangako niya yan maging kamatayan, maging ano pa mang sitwasyon, sakuna, whatever. Hindi yun makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo ang pumili na ihiwalay ang ating mga sarili at magkaroon tayo ng sarili nating kalayaan na gawin ang gusto natin na kung anong nakasaad sa mundo, sa halip na ihiwalay natin ang ating mga sarili sa anong mayroon sa mundo at sundin natin ang salita ng Diyos. Ngayon kung nagkawindang-windang ang mga buhay natin, nagkagulo-gulo ang mga buhay natin, ang Diyos pa ang ating sisihin. Tingnan ninyo si Pablo. Sa hirap na kanyang nararanasan, namatay si Pablo na isang pulubin, na isang mahirap. O tingnan ninyo, nararanasan niya na siya ay nagugutom. Nararanasan niya na siya ay giniginaw dahil sa kawalan ng isusuot sapagkat sa mga lugar na pinuntahan niya, mayroong winter. Pasalamat nga tayo dyan sa Pilipinas. Rainy season at rainy season. Summer season. Yan ba yun sa Pilipinas? Pero sa ibang mga bansa, sa Europa, dito sa Amerika, sa North America, sa Europa, maging sa ibang parte ng Asia, mayroon silang 4 na mga season. Winter, unang bahagi ng taon, winter na yan. Winter, tapos spring,
summer, fall, tapos winter na naman, ending, magsimula at magtapos ang taon na winter, ang lamig. So may mga pagkakataon na siya ay nagiginawan, na wala siyang sapat na damit na masuot at wala siyang pambili ng damit. Piruin nyo yan? May mga pagkakataon na siya ay gutom dahil wala siyang pagkain sa pagsisilbi kay Panginoong Jesucristo. Samantalang tayo, kung ano man ang ating mga paghihirap na nararanasan, mga ka-Team Jesus, hindi yun sapat upang isuko natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hindi yun sapat. Nakikita ninyo ang comparison, ang pagkakaiba, wisdom ng Panginoon yan wisdom ng Banal na Espiritu. Makikita natin kung itong mga taong ito, kung itong congregation na ito, ay puno ng materialistic na lugar na ganito, ganyan. No? Mas pinahahalagahan pa nila ang kanilang mga building, ang kanilang mga ganyan, kaysa pahalagahan ang salita ng Diyos at ang mga nangangailangan nito na mga sabihin nating na mga tao, mga missionaries na nangangailangan ng suporta. No? Samantalang ang mga totoong mga tagasunod ni Kristo, naghihirap yun, nagsasakripisyo sa kanilang mga buhay, maging ang kanilang mga pamilya ay sinasakripisyo nila. Kaya si Pablo ay hindi siya nag-asawa sapagkat ayaw niyang masama sa sakripisyo niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. So mas pinili niyang mag-isa siya at ipakasal niya ang kanyang sarili sa Diyos. So, dinedicate niya ang kanyang sarili sa Panginoong Jesucristo nang sa ganoon siya lang mag-isa na makafocus siya sa kanyang mga gawain kay Panginoong Jesucristo. Hindi siya matukso sa mga nasa mundo. Pero kung ikaw ay lalaki o ikaw ay babae at hindi mo kayang mag-isa, na natutukso ka sa makamundo, kalimbawa sexual urge, natutukso ka dyan, natutukso ka sa babae, natutukso ka sa lalaki, yan ang sinasabing mabuti pang mag-asawa ka para hindi ka magkasala. At ipagdasal mo kung sino yung lalaki na ibibigay ng Diyos sa'yo, sino yung babae na ibibigay ng Diyos sa'yo, para pareho kayo, sabay-sabay kayong magsilbi sa Panginoon. So may mga pastor din na may mga asawa at may mga anak. So ang kanilang mga asawa, ang kanilang supporter, ang kanilang encourager. So po magdasal din kayo mga lalaki na ang inyong mga asawa ay hindi magaya sa asawa ni Job. Hindi magaya sa asawa ni Job na sa halip na siya ang suportahan niya, asawa niya sa sitwasyon niya, ang ginawa ng asawa ni Job ay siguro ang demonyo ay hindi niya pinatay yung asawa ni Job kasabay ng pagpatay niya doon sa mga anak ni Job. Kasi inisip siguro ng demonyo, ang asawa ni Job, magagamit ko to. Magagamit ko tong asawa ni Job. No? Bakit? Ginamit nga ng demonyo ang asawa ni Job. Kasi siya ang nagsabi kay Job, you curse your God and die. See? Sabi niya, you curse your God. So, nagamit siya ng demonyo, isumpa mo ang iyong Diyos at magpakamatay ka. Sa halip na, i-encourage niya ang asawa niya, sa halip na sabay silang magdasal, sabay silang mag-pray, sabay nilang sabihin sa Diyos ang kanilang mga sitwasyon, sabay-sabay. Wala, ang asawang babae pa ang nagdi-discourage sa kanya.
Kaya tayong mga asawang babae, huwag tayong matulad kay iba na dinadamay pa natin sa ating kasalanan ang ating mga asawang lalaki na walang kamalay-malay. Dapat tayo ay maging righteous woman, no? At tayo ay magpagamit sa ating Panginoong Kristo upang matulungan, ma-encourage ang ating mga husband. No? Ano man ang kanilang mga ginawa, ano man ang kanilang mga performances, ganyan, let us thank the Lord for them and pagpapasalamatan natin ang Diyos sa kanila, pasalamatan din natin sila, alagaan natin sila. Kaya ako, I am grateful to the Lord sa kanyang grateful to the Lord na ibinigay ng Diyos sa akin si Tito Bryant. Hindi man perfect siya, hindi man perfect ang aming relasyon. But I chose to obey the Lord. Kaya, ganyan si Tito Bryant, inaalagaan ko yan. Binibake ko yan ng mga healthy food. ng mga gulay, nilulutuan ko yan. Nilalaban ang kanyang mga damit, inihahanda ang mga gamit niya, anong pangangailangan niya. Tinitimplahan ko yan ng tea. No, wag nang yung soft drinks. Ito, timplahan kita ng tea. Ganon yun. Bilang pag-encourage, no? Bilang pag-encourage sa ating mga asawang lalaki. Nang sa ganoon ay, mas lalo silang lalakas, mas lalo silang magkaroon ng strength na ipagpatuloy na gawin ang kanilang katawagan para sa pamilya ninyo. So kung ang conviction ng Holy Spirit ay tumayo sila diyan sa inyong lugar, kasi nga ang wisdom ng Holy Spirit, mga ka-Team Jesus, ay magkaroon tayo ng we will plant churches. So mag-umpisa na tayong mag-plant ng church. Kung kayo ngayon nag-a-attend kayo ng mga churches, the Lord willing, kung may isa sa inyo diyan na mag-volunteer, na tatayo, na buksan ang church, kagaya na ginawa ni Pablo, from one place to another, ay nagtatanim siya ng mga congregation. Kaya ito na yon, nagbibigay siya ng mga liham, nagpapadala siya to encourage them, to pray for them. Yun ang mangyayari dyan. Magtatayo ang Team Jesus International Ministry ng mga separate churches, na kung saan independent yan. Hindi yan siya nakabatay sa anong mga congregations. Independent ang ministry ng Team Jesus. Hindi kailangan na, marami kayo. Pwede kayong mag-rent ng isang bahay na kung saan, no? Yung bahay na yan, pwedeng yun ang inyong terhan. Maaring ang rent niyan, magkano ba ang rent ngayon? May 5,000, 6,000, no? At doon kayo titira, kung sino man yung sabihin na kami, we accept the challenge na mag-umpisa ang congregation dito sa lugar na ito. We accept the challenge. So God willing ay susuportahan kayo ng Team Jesus Ministry. Sa pambayad nyo dyan sa kuryente, pambayad nyo dyan sa tubig, ganyan. No? Maaring may love gift yung tatayo bilang pastor. I-ordain siya. Di natin alam ang plano ng Diyos. Tayo ay sumusunod lang sa kanyang plano, na kung saan ang congregation magliliko, mayroong mga dadalhin ng Panginoon na mga tithers, no? Mga offerers. So yung pera na yon ay hindi natin i-focus sa pagtayo ng mga gusali, sa paggano ng ganyan. Hindi yan mahalaga ang gusali . Ang mahalaga yung mga offerings. Time will come, yung mga offerings,
Mayroon ng budget para pambayad sa rent. O, di ba? Mayroon ng budget para pambayad sa tubig, pambayad sa ilaw. Mayroon ng budget para sa love gift ng pastor. O. At, ang proceed ng mga offerings ay yun ang gagawin natin para makatulong sa iba, mag-reach out sa iba, dyan sa lugar na yan. Magpakain tayo, mag-invite tayo sa lugar, magpakain tayo, mag-feeding. Oh. 'Di ba? Turuan natin yung mga nanay kung paano magkaroon ng income generating project. At pipili tayo ng sino ang susuportahan sa church na yan. So, pero kailangan i-register natin ang churches, ang mga congregation, nang sa ganoon ay i-affiliate natin dito sa international ministry para sa ganoon tax deductible ang lahat ng ating ipapadala para sa ministry. See how the Lord works for His purpose? It is the Lord's willingness. God willing ang lahat ng yan. So kasama kayo dyan. Kasi ang Diyos hindi siya pumipili ng mga taong edukado. No, edukado o hindi, kung pinili ka ng Panginoon, siya ang magbibigay ng anointing sa iyo. Magugulat ang mga tao. Bakit ganito siya nagsasalita? Karaniwan lang naman tong tao Ba't ganito na ang pananalita niya? Bakit gano'n siya mananalita? No? Bakit gano'n siya mananalita? Oh. Bakit? Kasi, pinili siya ng Diyos Maaring hindi man siya nakagraduate ng college, high school lang siya, pero magugulat ka, may mga ganong mga pastor na ang galing nilang magsalita. Very convincing at talagang ang linaw, no? Nandoon ang anointing ng Holy Spirit. Kaya lang, may mga pagkakataon na kapag tayo, yung mga pastor na yan, pag ginamit sila ng Diyos, at dumarami na sila, no, nakilala na siya, na ganyan, nakakalimutan kasi ng tao na tayo ay tao lang, at hindi tayo nagsasalita. It is the Holy Spirit who is talking through us. Sa makatuwid, the glory must belong to God. So nakakalimutan niya ng tao, akala niya siya yung malakas, akala niya siya yung magaling. Kung wala ang Diyos, hindi tayo maging magaling. It is the Holy Spirit who anoints us. At nang dahil sa anointing ng Holy Spirit, kaya tayo ay nagiging magaling magsalita, malinaw, ganito, maiintindihan ng nakakarinig. It is not us, it's the Holy Spirit. Pero yun ang nakakalimutan ng tao Bakit? Nilalagay kasi ng tao yung mga pagpupuri ng mga tao sa ulo niya, nilalagay niya Sa halip na yung mga pagpapuri, ang galing talaga ng na yan, ng pastor na yan, ang linaw-linaw, magpaliwanag, ganito, na i-encourage ako, ganyan. Dapat lahat ng mga yan, ng mga naririnig niya, ibinabalik niya sa Diyos. To God be the glory and honor. Father God, thank you for using me. Holy Spirit, salamat po sa iyong anointing. The more na tayo ay magpapakumbaba sa mga sarili natin at kilalanin natin na hindi tayo yun. It is the Lord. It is the Lord. Yan ang kadalasan nangyayari sa mga pastor, na mga anointed pastors. Yumayabang sila. Kaya hindi nagtagal ang kanilang ministry. Nagkakagulo-gulo. Bakit? Dahil sa kayabangan ng tao na akala mo kung sino ng ganito, ganyan. No, it's not. Kaya dapat, pundasyon natin dyan ang humility. No, acknowledging the presence of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. It is not us, but it is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who anointed us to speak. Na nagkaroon tayo ng confidence na humarap, halimbawa nagkaroon ako ng confidence na humarap sa publiko all over the world ito na maaaring makita ng sanlibutan.
Pero hindi ako nahihiya at dinidiretso ang aking pananalita na wala naman akong binabasan kung ano-ano. It is the Holy Spirit's works through me, not me myself. It is the Holy Spirit who is talking to you, kaya naintindihan ninyo ang mga salita. Naintindihan ninyo ang mensahe niya. It is not me. So nakalimutan ng tao yan eh. Ang akala niya sikat na siya, ganito siya. Nandoon na naman ang pride ng tao. Pride. Kaya, mag-ingat tayo mga ka-Team Jesus. Mag-ingat tayo. Okay? Mag-ingat tayo. Kailangan nating isubsob ang ating mga sarili sa salita ng Diyos at ipaalala natin sa ating mga sarili na wala tayong pwedeng ipagmayabang. Tingnan ninyo si Pablo, sa dami ng kanyang mga paghihirap, sa dami ng kanyang mga paghihirap ipinagmamalaki niya ang ibang mga apostoles. Pinagmamalaki nila mga sarili nila. Ako, mga false prophets, ako ay isang Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay sikat, ang mga Hudyo ay kilala. Ako ay magaling, ganito, ganyan. Yun ang problema sa tao eh. Nakakalimutan saan nanggaling yung iyong kagalingan. Saan nanggaling? Hindi yun nanggaling sa sarili natin. Ito'y galing sa banal na Espiritu. So, ano nangyayari? Sa simula, ang galing-galing. Sa simula, ganyan, very anointed. Unti-unti, bakit nawawalan ako ng gana makinig nito? Bakit ganito, ganyan? Bakit? Kasi nga, nagmamayabang na yung taong yun. Nakalimutan na niya na tao lang siya at siya ay instrumento lang. Instrumento lang siya, Ano sabi niya? Siya ay lingkod ng Diyos. Sabi niya, 5 beses, 39. Maraming beses siyang nakulong, nahagupit at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 nahagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 5 times siya nakatanggap ng 39 na 39 na mga lashes. Biruin ninyo yan dahil sa pagsisilbi kay Panginoon Kristo. Diba? 3 beses akong pinagahampas ng mga sundalong Romano. At tinutugis pa siya ng dahil sa kanyang pagbabahagi sa salita ng Diyos. Meron bang ganyan sa atin ngayon na nakakaranas ng ganyang mga paghihirap, ng ganyang mga persecution? Wala. Kaya binabahagi sa atin ito ng banal na Espiritu dahil nandito tayo sa School of Faith. Hinuhubog ng banal na Espiritu ang ating mga kaluluwa, ang ating mga sarili para siya ay pagsilbihan. Tandaan natin, walang pwedeng makipaghiwalay, walang pwedeng humiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Sa pagmamahal ni Panginoong Kristo. Tayo ang nagdesisyon na humiwalay sa Diyos at sumama sa mundo. Tingnan ninyo yung mga umalis sa Team Jesus. Wala na. Sila na ay pagdasal ninyo sila, kung sino-sino man sila, kayo mga kaibigan ninyo sila, nakikita ninyo ang kanilang mga postings, ipagdasal ninyo sila. Dati, nung sila'y Team Jesus member pa, makikita mo sa kanilang posting, hallelujah, praise the Lord, thank you Lord Jesus. Pero ngayon, pinakita ng Diyos sa akin, kung anong pagbabago ng tao. Alam na nila ang katotohanan, pero bumalik sila sa mundo.
Diba? Pag pinili natin si Panginoong Jesucristo, no turning back, no turning back. Ibig sabihin nun, hindi naging seryoso o tapat ang kanilang pagtanggap kay Panginoong Jesucristo. Ay, magpa-member ako sa Team Jesus kasi mayroong mga pribilehiyo, mayroong mga ganito, mayroong mga ganyan. Mali ang motibo. Kaya pagdating sa mga pagsubok sa buhay, may kaunting problema lang, may kaunting pagsubok lang, ganito, ganyan, ay, ayoko na kasi ganito, ang dami kong mga rason, hindi na ako makaano. You see? Bakit? Wala sa puso ang pagtanggap kay Panginoong Jesucristo. Wala sa puso. Nasa bibig lang. Tinalikuran ang conviction ng Holy Spirit. Tinalikuran. See? Kaya ipagdasal natin sila. Kawawa ang mga kaluluwa. Pero we are not in control sa mga buhay nila. It is the Lord. Naitanim na sa kanila ang katotohanan, bahala na ang Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi na natin control o hawak ang mga buhay nila. Kaya kayo, check your hearts. Ba't kayo nandito? Anong motibo ninyo at bakit kayo nandito? Sapagkat kung ang inyong motibo ay hindi totoo, it will come to pass. Mawawala rin kayo. Dahil ang inyong motibo ay mali. Hindi ba deep-rooted ang pagkatanim ng salita ng Diyos sa inyo sapagkat ang motibo ninyo ay iba? No? Paano ngayon kung mag-umpisa na tayo sa ministry ng Diyos na kung saan magpa-plant tayo ng mga churches? Sa simula, ang gagawin muna natin ay Bible study. O, pwede rin kayong mag-worship, praise and worship, ganyan, mag-umpisa, ganyan. Tapos may mga pagsubok, ayoko na, ganito, ganyan, o. Bakit? Hindi deep-rooted ang inyong pagmamahal kay Panginoong Jesucristo. Nandito lang kayo dahil ang iniisip nyo, benepisyo ko, ay may ganito kasi ganyan, no. Kaya you check your hearts. Kaya nyo bang panandigan ang inyong pagmamahal kay Kristo? Kaya nyo bang tayuan at ipaglaban ang inyong pagmamahal kay Panginoong Jesucristo? Ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ito si Pablo, he denied himself for the sake of the Lord Jesus Christ. Kaya ba ninyong i-deny? Kaya ba nating talikuran ang ating mga sarili dahil sa pagmamahal natin kay Panginoong Jesucristo? Dahil mayroon tayong kabigatan na maibahagi ang salita ng Diyos? Yan ang tanong na tanging ikaw lamang ang makakasagot. Kasi nakikita ninyo ang trend ng Bible study. Tinuturuan tayo ng banal na espiritu sa mga buhay ng mga apostoles, sa kanilang mga ginagawa, sapagkat tayo rin ay hinuhubog ng ating Panginoong Jesucristo na maging apostolis ni Panginoong Jesucristo. Kayo ay hinuhubog ng Diyos, hinuhubog ng banal na espiritu na maging apostolis ni Kristo. At kailangan na mayroon tayong tamang pundasyon. Hindi tayo ignorante sa salita ng Diyos. So pagdarating ang mga sitwasyon na nahirapan tayo ganyan, balikan natin ang mga pinag-aaralan natin, ang ating mga natutunan. Natutunan, hindi ako ignorante sa salita ng Diyos. Natutunan namin yan sa Acts na ang mga apostoles, ganito, ngayon, ito na si Pablo, ganyan. So,
pag nakaranas kayo ng mga problema sa sitwasyon, problema sa congregation, hindi naman yan ngayon lang. Nangyari na yan nung panahon nila Pablo, panahon ni Panginoon Jesucristo, pagkatapos ni Panginoon Jesucristo, nangyari na yung mga yan. It's not new. Di paano natin harapin ang ganitong mga sitwasyon sa buhay? Ang mga ganitong problema sa congregation, paano natin harapin? Di ba? So, it's my prayer na naintindihan ninyo ang trend, ang pagkakaugnay-ugnay ng salita ng Diyos sa atin. Bakit natin to pinag-aaralan? Sapagkat hinuhubog tayo, hinuhubog tayo ng Diyos na tayuan ang ating pananampalataya bilang mga apostolis ni Kristo. Bilang manggagawa sa parasan ni Panginoon Kristo. Workers in the vineyard of God. Tayo ay mga workers. Manggagawa tayo. Ang iyong lingkod. Yan o. Lingkod tayo ay mga servant leaders. Mga lingkod tayo ni Panginoong Kristo. Hindi tayo ang pinagsisilbihan. Tayo ang nagsisilbi sa congregation. Kayo na yung patutunguhan ng ministry. Kaya, are you in or are you out? Yun ang mangyayari dyan. Are you in or are you out? Kasi pipili ang banal na espiritu ng mga karapat-dapat na mag-umpisa. No? Maaring dyan muna sa bahay ninyo ang umpisa ng congregation at mag-invite kayo ng mga kapitbahay ninyo, mga sino pa man, mag-fellowship kayo dyan, mag-Bible study kayo dyan. Yung bahay ninyo ay maaring doon natin, i-rent natin ang bahay ninyo, bayaran natin yung bahay ninyo, i-rent natin ang maaring kalahati, o may rent ang bahay nyo ng kalahati, at doon kayo every week ay mag-join ng fellowship, o kaya every week ay mayroon tayong gagawing distribution of groceries or food. Team Jesus International. We do not know how the Lord works. Hindi natin alam Hindi natin masusukat ang kanyang paggawa. Ang isipan niya, His thoughts are not our thoughts. As far as the heaven is above the earth, so far is His thoughts to us. His thoughts compared to us. So, hindi natin nasusukat ang plano ng Diyos, ang iniisip ng Diyos. Tayo ay sumusunod lang day by day as we wait on the perfect time that the Lord will accomplish His purpose. Kaya nga, the Lord willing for His purpose. At kung makikita ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu na karapat-dapat tayo sa kanyang mga gawain, isa tayo sa kanyang pipiliin. Diba? Yun ang ministry dapat Hindi tayo nagpapayaman. Ang ating ginagawa, we reach out. Kagaya ng mga Samaritan, Good Samaritan. We reach out. We reach out sa community. At wala tayong ibang pinakikilala, kundi si Panginoong Jesucristo, hindi tayo. Hindi tayo ang pinasasalamatan ng tao, kundi ang pasasalamat ay binabalik natin sa Panginoong Jesucristo. O magpasalamat kayo sa Diyos, kay Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay nag-provide nang sa ganoon ay nandito na naman tayo, makapag-fellowship tayo, no? Magkaroon tayo ng pagkain, ganyan-ganon. Diba? Napakabuti ng Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. We are excited sa iyong gagawin, sa iyong ministry, Panginoong Jesucristo. Andito kami upang ikaw ay aming sundin. Salamat po sa iyong mga paalala, banal na Espiritu, na hindi man madali ang maging apostolis ni Panginoong Jesucristo kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo sa kanyang mga paghihirap.
Subalit mas ipinagmamalaki niya ang kanyang kahinaan dahil sa kanyang kahinaan, doon siya naging malakas. Ang si Panginoong Jesucristo ang kanyang naging lakas. Lord, andito kami, Lord. Di namin alam kung anong plano mo sa bawat isa, sino-sino ang iyong mga gagamitin para sa iyong ministry. But Father, we are excited of how it will come to pass for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. And dito ang aming mga buhay, Lord. Gamitin mo kami para sa iyong kapurihan habang mayroon kaming pagkakataon. Lord Jesus, tulungan mo ang bawat isa. Gabayan mo, Lord. Sino-sino man po yung mga nawawala na sa pangkat namin sa Team Jesus membership, maging sa mga joiners. Father God, patawarin mo po sila kung saan man sila ngayon, ano man po ang kanilang mga sitwasyon. Father God, in the name of Jesus, katagpuin mo po ang kanilang mga buhay. Paalala mo po sa kanila, Holy Spirit, ipaalala mo po sa kanila ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo, na walang pwedeng makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos Ama sa amin. Kahit ano pa man ang aming mga sitwasyon, kahit nag-backslide man kami, nandiyan pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Gamitin mo kami, Panginoon, gamitin mo ang aming mga kapatiran upang ma-reach out ang mga ito, ma-encourage ang mga ito. At sila ay mas lalo, maibalik sa iyong presensya, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa mga buhay ng mga nandito, Lord. Pagpapalain mo sila ng siksik, liglig, umaapaw, at anuman po ang kanilang mga anuman ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, hayaan mo pong ikaw po ang magpapala sa kanila. Anuman ang kanilang mga prayer request, let it come to pass for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kaliwanagan, sa iyong mga salita, sa pagpapaunawa sa amin. At tulungan mo kami magampanan namin ang aming mga gawain, ang aming mga papel sa kaharian ng Diyos at sa katawan ni Kristo. Hallelujah. To God be all the glory and honor for everything that you have done. In Jesus' name with the Holy Spirit. Amen! Yahoo! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. So, 7:20 na, mga ka-Team Jesus. Kaya hanggang sa muli, Jesus loves us, and congratulations sa lahat ng makakatanggap ng inyong mga love gift. God bless us all, and Jesus loves us. So, pagkatapos nito ay mag-live ulit tayo at ating magkaroon tayo ng raffle at ilista natin, sandali lang naman yan, mga 10 minutes siguro, ilista natin ang sino ang mga members ng Team Jesus na qualified for the raffle at yung present sa aking live ang ilagay ko lang sa aking raffle. Ang wala sa live na darating, ngayong darating na live ay wala rin, hindi mapasama. Next naman sila. They lost the privilege, no? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.